Yun po ay matutunghayan natin ng isang kwentong ola. Hindi lang ito isang kwentong ola, may matututunan ka pa. Ito lang yan sa Dear Ate Jem. Sa kabila ng pandemya, marami sa atin ang nawalan ng trabaho. Isa na rito si Ana, isang breadwinner na sumusuporta sa kanyang kapatid na si Marie, isang kolehiyala. Isang araw, nagsimula ang lahat ng kanyang problema. Marie, bakit ka umiiyak? Ate, wala na akong pera pambayad sa project. Tapos wala na rin akong allowance. Paano na to? Hindi ko na alam ang gagawin. Kailangan ko pa magbayad ng 10K para sa training, ate. Kapag hindi daw po ako nakasama doon, hindi daw po ako makagraduate. Kapag hindi ako nakagraduate, paano kita matulungan, ate? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi kita pababayaan, bunso. Naisip ni Ana ang online lending apps na lumabas sa ads sa Facebook. Kinuha ang cellphone at nag-apply. Sa pagnanais na matulungan ng kapatid, napilitan si Ana na umutang sa Ola. Dumating sa bahay si Ana na may dalang pera. Marie! 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 Ito na ang pera para sa lahat ng gastusin mo sa school. Nakahanap ako ng paraan. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan, di ba? Simula nung nawala si nanay at si tatay, pinangako ko na aalagaan kitang mabuti at ibibigay ko ang iyong mga pangangailangan. Talaga, ate? Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtaguyod sa akin at pagtayo bilang nanay at tatay ko simulang nang walan tayo ng magulang. Hindi ko naramdaman na may kulang dahil nagampanan mo lahat, ate. Mahal kita, ate. Sa wakas, nabayaran din ni Ana ang mga utility bills gamit ang nakuha niyang pera. Sa tingin niya, malaki ang tulong ng Ola. Ngunit, hindi niya alam ang kapalit nito. Isang buwan nang lumipas, nagkatrabaho si Ana at nagbabayad sa Ola. Ngunit napasok siya sa Tapal system. Trivia muna tayo. Ano nga ba ang Tapal system na tinatawag sa Ola community? Ito ay paghiram or pag-utang pa sa iba pang Ola para mabayaran ang iba pang Ola. Ito ang isa sa dahilan ng paglubog ng tao sa Ola. Kaya wag na wag mag-o-Ola kung ayaw mong maloko o paloka. Sorry, itutuloy na natin ang ating kwento. Si Ana ay nasa sala at namomroblema. Bakit parang wala akong naiipon? Puro na lang akong bayad ng bayad. Mas lalo ata ako nahihirapan dahil sa Ola. May bills pa ako sa katapusan. Hindi ko na alam ang uunahin ko. Ate, okay ka lang ba? Bakit parang stress ka? Ang laki ng mga eye bags mo. Di ka na ata nag-skincare. Joke lang, te. Pinapatawa lang kita. Nakahanap na ako ng sideline, ate. Bili ka na ng beauty products ka, te. Nabentahan mo lang pala ako ng beauty products. Nilait mo pa ako. Luka-luka ka talaga. Wala ito. Baka-stress lang sa work. Alam mo naman yung trabaho ko, di ba? At huwag mo kong intindihin. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Huwag dyan sa sideline mo. Kaya ko to. Bahala sa'yo. Nakatanggap ng tawag si Ana. Maririnig ang mga nagbabantang mensahe mula sa mga Ola agents. Babayaran mo na ang utang mo o isusubukan namin sa pulis? Ma'am, pasensya na po. Nakikusap po sana ako. Baka pwedeng sa 15 na lang ako magbayad. Nagkasunod-sunod po kasi ang gastusin namin ng kapatid ko. Wala na rin po kasi kaming mga magulang. At may pinag-aaral pa rin po kasi ako sa kolehiyo.
papakulong ka namin at kakasuhan ka namin ng estafa. Guguluhin namin ang contact list mo at silang pagbabayaran namin ng mga utang mo. Utangera ka, kapal na mukha mo. Hello, Ana. Ano na? Ano bang balak mo sa utang mo? Babayaran mo ba o ano? O ipakukulong ka na lang namin? Hindi ka nagbabayad ng utang eh. O gusto mo, demanda ka na lang namin ng stapa. Yung mga contact list mo, amin na lang guluhin. Pagpopost namin yan sa Facebook yung mga contact list mo. Ano ba? Magbayad ka na. Utang ka ng utang. Di ka naman marunong magbayad. Napakakapal ang mukha mo. Adobe na yata yung mukha mo sa kapalan. Magbayad ka naman. Ma'am, pasensya na po. Nakikusap po sana ako. Baka pwedeng sa 15 na lang ako magbayad. Nagkasunod-sunod po kasi ang gastusin namin ng kapatid ko. Wala na rin po kasi kaming mga magulang. At may pinag-aaral pa rin po kasi ako sa kolehiyo. Hello? Hello? Si Ana ba to? Sa online lending apps ito, yung in-applyan mo. Ma'am, Oh, ano na? pasensya na po. Anong araw na? Hindi ka pa nagbabayad? Bukas? Hindi pwede bukas. Dapat bayaran mo ngayon, 11 a.m. Dapat makita ko yung bayad mo ngayon. Naintindihan mo? Pag hindi ko nakita yung bayad mo ngayon, 11 a.m., ipopost ko yung pagbumukha mo sa buy and sell. Pati sa barangay nyo. Yung selfie mo at yung ID mo, naintindihan mo para makita ng lahat kung gaano ka kautanghera. Scammer ka? Kami payas kamin mo? Hindi pwede bukas. Dapat bayaran mo ngayon. Kapal ng mukha mo? Bakit? Binubukas-bukas mo kami. Nung ikaw ba ang umutang, binukas ka ba namin? Di ba? Hindi. Binigay namin agad yung inuutang mo. Tapos ngayon bubukas-bukasin mo kami. Hindi pwede. Pasensya na po. Kawawa ka naman. Baka pwedeng sa 15 na lang ako magbayad. Hindi ko na problema kung ano yung problema mo. Naintindihan mo? Ang gastusin namin ng kapatid Kailangan magbayad ka ngayon. Kailangan makita ko yung bayad mo ngayon. kasi kaming mga magulang. At may Pag hindi ka nagbayad ngayon, sa kolehiyo. ipapabaril kita. Huwag kang lalabas ng bahay nyo, ha? Dahil makikita ka na lang ng iba na nakabulagta na. Ipapabaril kita, ipapapatay kita. Gusto mo isubukan namin sa pulis? Kakasuhan ka namin ng estapa. Pupunta ako dyan sa barangay nyo, ipapabarangay kita. Pag hindi ka nagbayad ngayon, naintindihan mo? Aantayin ko ang bayad mo ngayon. Hello? Sino po ito? Hello. Kilala mo ba si Ana? Si Ana Rojas? Opo, kapatid ko po siya. Bakit po? Sabihin mo dyan sa ate mo na utangera, magbayad-bayad ng utang, 30K yun. Dahil kapag hindi siya nagbayad, ipopost namin ang pagmumukha mo sa social media, sa malalaswang page. Naintindihan mo? Naman po, maawa naman po kayo. Ate Ana! Bakit pa rin? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Ate, aminin mo nga, saan mo kinuha yung pera pambayad ko sa school? Nang scam ka ba? At may tumatawag sa akin, pinagmumura ako at pinost ang picture ko sa malaswang page sa Facebook. Pinagbebenta ako sa AFAM. Nakashare sa page ng school namin, ate. Hiyang-hiya ako. Hindi naman napakilala pero naniningil ng 30K. Sino ba sila, ate? Ano bang pinanggagawa mo? Alam mo, sana hindi mo na lang ginawa ng paraan yung pambayad ko sa school. Kung sa masama ding paraan, manggagaling. Huwag mo akong huhusgahan. Dahil wala kang alam. Ginawa ko lahat para sa'yo, Marie. Tapos sa tingin mo, magagawa kong manloko ng tao para lang sa pera? Ganun ba ang pagkakakilala mo sa ate mo? Sakit mo naman magsalita. O sige, para malaman mo, nangutang ako sa Ola. Ako ang na-scam.
Dahil ang sabi nila, mababa ang interes. At dahil sabi rin nila, mahaba ang repayment date. Pero hindi nangyari yun. 1 to 2 weeks lang ang ibinigay sa akin. Hinaharas nila ako para magbayad. Dinamay ka nila. Hindi ko akalain na gagawin nila na pumahiya ng tao para lang sa pera. Mga damuhong OLA agents. Ngayon, Marie, ngayon mo sabihin na masama akong tao at kapatid sa'yo. Sorry, ate. Ate, sorry. Hindi ko alam yung ganun para ang stress na naranasan mo. Kung alam ko lang, ate. Sorry, ate. Hindi ko sinasadyang mga nasabi ko. Nadala lang ako ng galit ko, ate. Kaya natin to, ate. Biglang niyakap ni Marie ang ate Ana niya. Ngunit tulala pa din si Ana at hindi na alam ang kanyang gagawin sa sobrang stress. Sa madilim na parke at habang naulan, umiiyak si Ana habang naglalakad. Tinatawagan siya ni Marie, ngunit hindi niya ito sinasagot sa kabila ng takot na baka tawag ng agent na naman ang kanyang masagot. Ilang minuto pa sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang 2 miyembro ng SELSS or Society Club for Loan Shark Survivors. Isa dito ay si Sir Vien, na founder ng SELSS, at si Senyora, ang presidente. Nilapitan siya ng 2 miyembro dahil napansin nila ang lungkot sa mata ni Ana at para bang nakita na nila ang ganitong imahe at sitwasyon dati. Miss, okay ka lang ba? May problema ka po ba? Care to share po? By the way, I'm Servian po. Chismoso, minsan, madalas. Kidding aside. Lahat ng pera ko naubos sa OLA. Wala na akong magawa. Pinahiya nila ako, kuya. Sa trabaho, sa kaibigan ko, sa pamilya ko. Lahat ng contacts ko pinagtatawagan nila. Sa Facebook, pinost nila ako doon. Nilagay nila yung mukha ko. Ay, sabi, scammer daw ako. Durog na durog ako, kuya. Nagkasama nga lang kami ng loob ng kapatid ko kasi nasampal ko siya. Kuya, hindi ko na kaya. Baka mabuting mamatay na lang ako para matapos ng mga problema ko. Uy, ma'am. Bakit mo naiisip yan? Ano ka ba? Ano bang problema talaga? Willing to listen ako. Open arms para yakapin ka. Open ears. Dahil lang sa OLA, magpapakamatay ka? Oo naman. Alam mo bang madami na silang biktima na nagtangka ng ganyan, pero ngayon okay na sila. Alam mo ba kung bakit? Kasi simple lang, sinunod nila ang mga advices namin. Una mong gawin, change SIM ka sa cellphone mo. Alisin mo ang mga important na files mo, then reset mo yung cellphone mo. After nun, mag-post ka ng awareness sa main Facebook and kausapin mo ang mga contact list mo. Tell them the truth and humingi ka ng pasensya. Then i-apply mo yung dermatology. Alam mo, hindi sagot ang kamatayan sa all the problems mo. Ang sagot lang dyan, lakasan mo ang loob mo. Maging matalino ka at sumunod ka sa mga advices na mga knowledgeable tungkol dyan. Yun lang. Then mapapansin mo, nakaka-move on ka na. Sa kapatid mo naman, sabihin mo din sa kanya buong katotohanan. And sabihin mo lang na mahal mo siya at gusto mo siya makatapos ang pag-aaral niya. Tandaan mo, kung sino yung mga taong totoong nagmamahal sa iyo, hinding-hindi maniniwala sa kung ano-ano pamang mga fake news or pinagsasabi ng mga agents or posts sa Facebook. Pray ka lang and everything will be fine. Hindi ka nag-iisa, Mi. Kaloka. Halika dito. Hindi solusyon na mategi. Baklang to. Diyos me. Masarap mabuhay.
Marami na kaming natulungan na naloko ng agents. Halika, samahan mo kami sa Society Club for Loan Shark Survivor. Sa isang Zoom meeting ng SELSS, nagsasalita si Ana sa lahat ng miyembro at iba pang OLA victims na tinutulungan ng SELSS. Sa tulong ng SELSS, natutunan kong hindi ako nag-iisa. Labanan natin ang panlilinlang ng mga OLA agents at ipaalam sa iba ang kanilang mga kasinungalingan. Sabi ni Sir Vien, ang founder ng SELSS, ang estafa ay hindi tungkol sa utang. Yan po ay tungkol sa panluloko, panlilinlang, or swindling. Kung nangutang ka na walang panlulokong kasama at hindi mo naman balak takbuhan ang utang mo nung simula pa lamang, kalma ka lang. Deadmatology. Hayaan nating magutom ang mga agents. Natutunan ko rin na mostly sa kinasuhan ng estafa ay yung patungkol sa mga bouncing checks, fake documents, fake properties, etc. Base sa Article 3, Section 20 of the 1987 Philippine Constitution, no person shall be imprisoned for not paying debt. Malinaw na malinaw po na walang nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Kumalma tayong lahat. Alam nating utang is utang. Kailangan bayaran. Pero magbabayad ka pa ba kung nahaharas ka na at inaipahiya ka na? Sobra-sobra ng kabayaran ng stress na ating naranasan. Huwag kayong mag-stuck sa pagiging OLA victims. Piliin nyo maging OLA survivors. Dito sa SELSS, happy na kayo sa life? Move on pa kayo sa OLA. Laban. Laban. Fight. Fight. Tama yan, Ana. It seems na unti-unti ka nang nakaka-move on ah. Maganda yan. Tsaka huwag kang gagaya sa ibang members dito. Ang hihilig sa kape kaya mabilis manerbiyos at magkatoyo. Hahaha. Nakahanap ng bagong pag-asa si Ana sa SELSS. Unti-unti siyang natututo at nakakabangon mula sa kanyang pinagdaraanan. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan ni Ana ang halaga ng pagkakaisa at pagsusuporta. Isang aral para sa lahat. Huwag susuko at may pag-asa pa. At dito nagtatapos ang kwento ni Ana. Isang breadwinner at panganay na muling bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang pag-asa ay laging nandiyan at buhay ay huwag sukuan. Hoy, Ricky, anong balak mo? Nagpapanggap ka pang narrator ngayon. Scammer ka naman. Magbayad ka ng utang mo, ha? Magbabayad naman po ako sa inyo. Kaso po nasa ospital po ang nanay ko ngayon dahil po sa cancer. Naglabas po kami ng malaking pera. Baka naman... Wala akong pakialam diyan sa problema mo dahil hindi kami nagtanong ng problema mo. Pinahiram ka namin agad. Magbayad ka ngayon. Padadalang kita ng kabaong. Palabalandra ko yung mukha mo bilang scammer at drug addict sa inyo. Popos ko pa yung mukha mo sa social media. Pahiya kita sa trabaho mo Pabarangay pa kita. Gusto mo? Oh my! Anong nangyayari sa Earth? Pati narrator hinaras ng OLA agents? Anyway, highway, abangan natin ang kwento ni Ricky sa episode 2 ng Dear Ate Jem. What are you waiting for? Piliin ang Society Club for Loan Shark Survivors or SELSS para happy na sa life, move on ka pa sa OLA. Huwag kang mananatiling OLA victim. Piliin mo maging OLA survivor.